Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinulong sa bilibid si alias Senyor Aguila o si J. Renz Kilario, ang itinuturong leader ng grupong inakusahang kulto na Socorro Bayanihan Services. Nakadetine na siya sa Senado nang arestuhin at sunduin ng NBI dahil sa patong-patong na kaso kaugnay ng umano'y pang-aabuso. Arestado rin ang 12 iba pang leader ng grupo. Pinabulaanan naman ni Senyor Aguila ang paratang sa eksklusibong panayam. At nakatutok si John Consulta. Mag-aalas 2 ng hapon nang dumating ang NBI-NCR at NBI-T5 sa labas ng gusali ng Senado. Ang kanilang pakay, arestuin si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila, ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na iniimbestigahan ng Senado dahil sa iba't iba umanong pang-aabuso. Sir, you have the right to remain silent. You also have any tools to make your report. Kasama rin inaresto ang 3 opisyal at 9 na member ng grupo. Kasunod ito ng pag-aain laban sa kanila ng mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse. Pantay sarado ng mga tauhan ng NBI ang convoy na nagdala kay Senyor Aguila sa detention facility ng NBI sa Building 14 sa Bilibid. Habang ibinabiyahe, eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si Senyor Aguila. Giit ni Senyor Aguila, walang katotohanan ang mga kinaso sa kanila. Yung mga pang-aabuso daw po sa mga bata. Hindi po totoo yan. Wala pong inaabuso. Wala akong pang-aabuso ang nangyayari. Paniwala niya, may mas malalim na dahilan kaya sila kinasuhan. May gusto kumuha po ng lugar ninyo? Yung kung saan po nakatirig yung pong yung Socorro po. Sa tingin po ninyo, may gustong kumuha po ng lupa? Pagka may interest kasi gustong tayuan siguro ng tourist. Mensahe niya sa mga lumutang at nagkaso sa kanila. Salamat sa paniwala pa rin na wala kami kasalanan. Kasi wala naman po talaga kami kasalanan. Alas 4 ng hapon nang dumating sa NBI Detention Facility sa Bilibid si Senyor Aguila at kanyang mga kasama. Sa loob ng kulungan, nakikitang nakasuot na ng orange na t-shirt si Senyor Aguila at kanyang mga kasama matapos sumalalim sa check-up at profiling na isinagawa ng NBI medical team. Bago inaresto, inungkat muna ng Senado ang umano'y pang-aabusong nangyari sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Mahigit 200 bata at sanggol ang namatay umano sa komunidad ng sinasabing isang kulto umano. Ang dahilan, hindi raw pinapayagan ni Senyor Aguila ang mga ina ng mga bata na kumonsulta sa doktor. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado tungkol sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, kwestiyon kung bakit napakarami umanong bata at sanggol na namamatay sa Sitio Kapihan. If our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Based on the information we got, considering that the mothers or prospective mothers were restricted from consulting medical intervention. Lumabas na walang prenatal care sa mga buntis sa Sitio Kapihan at walang bakuna ang mga bata. Kwento ng isang dating miyembro ng SBSI, sa function hall lang nanganak ang asawa niya at kalaunay namatay ang anak nila dahil hindi siya pinayagang dalhin ito sa ospital. Sino po nagbawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masay pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. Sabi ng mga kamadrona na pinagpabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. As far as this committee is concerned,
Hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon. Kahit ilang testigo na ang nagsabi nito, mariin pa rin itinanggi ng board ng SBSI na may polisiyang nagbabawal sa pagbaba sa ospital sa bayan. Hindi rin daw totoong sa function hall ang paanakan dahil parang hotel daw nila ito. Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang mga anak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Hindi lang mga bata, kundi pati senior citizen inaabuso umano sa Sitio Kapihan, gaya ni Pedrito Angkog na dinukot at tinorture umano dahil pinagbintangang kinulam niya ang leader nilang si Mamerto Galanida. Murag ito, bala di sandong kan nga kabuga. Dok buto. Unsa ila ka dayon kung gigapos nga na. Arang-araw din hinagapusa kay luag man sa din hinia. Naghinuktok man kumam ka mura mamong nadaob ang kalibutan para sa ako. Unsa nag-ingon iyo kana sa bangko ingon na naglingkod. Gibirahan hon din ni ama mo hong gibati ron. Pero meron kang binugbog. Wala po, Your Honor. Meron kang pinuntahan sa bahay. Wala po, Your Honor. Meron kang pinutukan. Wala po, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kapapasok lang po na balita, nag-aabang ng lumabas ng border ang 39 na Pinoy mula Gaza. Nasa Palestinian side na po sila ng border at makibilita na tayo kay Rafi Tima na nag-ulat live mula sa Egypt. Rafi! Vicky, pasado alas 12 ng tanghali dito sa Egypt at patuloy nga tayo nakaantabay sa inaasahang pagtawid ng ating mga kababayan mula Gaza papunta dito sa Egypt. Sa pinakahuling impormasyon na ating natanggap, nakatawid na sa Egyptian side ng Rafah border crossing ang 30 sa 46 na Pilipinong nakaschedule na lumabas ng Gaza ngayong araw. May 3 pang bahagyang nahuli pero pinoproseso na sila sa Palestinian side ng border at inaasahang makakasama na nila yung mas malaking grupo anumang oras sa Egyptian side ng border. Yung natitirang 4, ituloy na raw umatras at nagdesisyong hindi na lalabas. Kaya ngayon ay hihintay na lang natin na matapos silang maproseso sa Egyptian side ng border bago sila tuluyang makalabas ng Rafah border crossing. At oras na mangyari ito, ay madadagdagan na ng 42 yung naunang 2 Pilipinong nakatawid sa unang araw na nagbukas yung border. Ang isa sa 2 medical staff ng Doctors Without Borders nagpaunlak ng panayam sa atin. Bukod sa mga Pilipino mula Gaza ang pinayagang makatawid sa border papuntang Egypt, dagdag good news ang pahayag na papayagan ng maisama nila ang mga Palestinong asawa kung meron. Opisyal na dokumento na lang ang hinihintay ng DFA. In one case, there is somebody, a Filipino citizen, son of a Filipino woman, who has Down syndrome and does not want to leave without his Palestinian wife because he needs care. There's a statement that has been made by the Ministry of Foreign Affairs of Israel verbally to our embassy that the Palestinian spouses of our nationals will be allowed. Saktong 1 buwan mula ng atake ng grupong Hamas ang Israel. Tuloy lang ang tensyon. At tila nalipat lang ng lugar. Ngayon, Gaza City ang napupulbos. Pero pareho lang ang naiipit, mga sibilyan. Nakapanlulumo ang tumataas na bilang ng mga patay, Israeli man o Palestino. Dahil kung iisipin ang mga mukha sa likod ng mga bilang, kahit isa, dapat walang mamamatay ng walang saysay. Kahit ang mga tinatawag na safe zone sa Gaza kung saan nagkukubli ang mga walang bahagi sa giyera, binomba ng Israel. Gaya ng ilang refugee camp tulad ng Jabalia, Nuseirat, Maghazi at ang Bureij. Pati mga ambulansyang may sakay ng mga sibilyan, tinamaan.
Mismong United Nations ang pumuna sa pagbomba ng Israel Defense Force sa mga ospital, moske, simbahan at iba pa. At sa paggamit naman ng Hamas sa mga sibilyan bilang human shield, bukod pa sa pagpapalipad ng rocket pa Israel. Paulit-ulit ang mga panawagan, pero kailangan pang idiin muli ni UN Secretary General Antonio Guterres, kailangan na ng ceasefire dahil ang Gaza ayon sa kanya nagiging libingan ng mga bata. Lalo't sa kalahati ng mga nasawing Palestino ay mga bata. Pero tugon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang mangyayaring ceasefire. Ang iko-considera lang ay tactical little pauses, saglit na tigil putukan para sa pagpapasok ng tulong at pagpapalabas ng mga bihag mula sa Gaza. Kabilang sa mga nauna na nakalabas si Redor Isguera, isa sa 2 Pinoy staff ng Doctors Without Borders na na-assign roon. Mag-iisang linggo buhat noon, nasa Pilipinas na siya. I feel better now. Kumbaga, nakakatulog na ng mga mahigit 3 oras sa isang araw. Then, nakakain na ng masarap na pagkain at least meal of 3 times a day. Nurse si Regidor, pero dahil sa matagal na karanasan sa mga lugar na may gulo, inassign siya bilang evacuation team leader ng 22-member international team ng MSF sa Gaza, kung saan 2018 pa siya pabalik-balik. Kabilang sa huli nilang nabisita ang Jenin Refugee Camp matapos itong tamaan ng kinatatakutang airstrikes ng Israel. Yung pag-bombardment na less than 100 meters sa locations namin, which is prompted our security responsible to give us a directive to evacuate from one place to another, from Gaza City going up to south, and going to different facilities. Yun yung isa sa hindi ko malilimutan na experience. Sa unang linggo ng gulo, 4 na araw daw sila sa safe room. At sa isang punto, prinoblema nila ang pagkain at tubig. With the help of our national colleagues, yung Palestinian colleagues namin, then we were able to do some marketings. Sa sasakyan na po talaga ng kasta. Oo. Nasa sasakyan, may mga emergency food kami sa sasakyan namin. Sa mga panahon nakakalabas, kailangang ikutan ng mga ospital na sinusuportahan dahil wala nang tulog ang maraming medical staff sa dami ng sugatang tinutugunan. Pero hindi raw niya nakakaligtaang tumawag sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Just a few lines of saying that I'm still in a safe hands or nothing big happens or something. So no accident, no injuries. So just to keep them calm. Staff din ng Doctors Without Borders ang kanyang asawa mula sa Italy, kaya naiintindihan daw ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng naranasan, kung may pagkakataon, babalik pa rin daw siya sa Gaza, lalo sa panahong ito kung kailan sila pinakakailangan doon. Ngayon, mahirap kasi tingnan yung mga pasyente na naoperahan mo pagkatapos wala silang chance mag-follow up kasi pulong-puno yung hospitals. Humigit kumulang 3 oras lang, Vicky, yung itinagal na ating mga kababayan sa Palestinian side ng border bago sila inatid ng bus patungo naman sa Egyptian side ng border. At sa isang punto ay kinailangan pa nilang dumaan sa isang no man's land. At base sa ating impormasyon, marami ang pinoproseso sa ngayon doon sa may Egyptian side ng border, kung kaya't hindi natin alam kung gaano sila katagal bago makalabas sa processing area na yon at makatungtong na sa teritoryo ng Egypt. At yan pa rin ang latest mula rito sa Giza. Vicky? Yes, Rafi. Babalikan ka namin ulit. Rafi Tima. Dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo para ideklarang unconstitutional, labag sa konstitusyon, ang paglipat ng mahigit 100 milyong pisong confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ang sagot ng bise sa pagtutok ni Salima Refran. Ang hiling ng grupo ng concerned citizens at taxpayers sa Korte Suprema, utusan nito ang Office of the Vice President na isauli sa kaban ng bayan ang natanggap at ginastos nitong 125 million na confidential funds noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of accountability. There is really no item of confidential funds in the 2022 Government Appropriations Act for Vice President. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never humingi at never binigyan
ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa na yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Ang pondong ito, ayon sa COA, ay nagastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Hindi yung basta nagustuhan lamang, parang whim lamang, gagastusin yung pera ng bayan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ang inihaing petisyon, pagkakataon para tuluyan ng maisarang usapin. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Office of the Executive Secretary at DBM. Pero dati nang sinabi ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ang hiling ng OVP sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Bilang bagong halal na opisyal ng gobyerno, kinailangan raw ni Duterte ng pondo para sa mga bagong programa. Sinuportahan daw ito ng Pangulo kaya inilabas ang pondo sa rekomendasyon ng DBM. Ang DBM, sinabi noon na release ang nangyari at hindi transfer ng pondo. Nakakarga raw ito sa 7 billion peso contingent fund ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Okay lang daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis ang mga kapartido sa PDP laban kahit siya lang ang maiwang mag-isa. I would encourage that those who are not in tune with us or hindi nyo nagustuhan, you're always welcome to go out. Wala naman akong, even if I remain to be the only one na PDP, okay na sa akin. Ang importante kasi dyan, yung prinsipyo. Sinabi po yan ng dating Pangulo sa kanyang programa, kasunod ng pagbibitiw at diretsahang pagbanggit sa kanyang pangalan ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na umaatake at nagbabanta umano sa buong Kamara. Ani Duterte, naniniwala at naintindihan niya ang konsepto ng prinsipyo, pero hindi sa ngalan lang ng pakikisama. Pagdidiin pa niya, wala raw siyang tinatago kahit noong aktibo pa siya sa politika. Kaugnay naman sa naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na tatayo siya laban sa sino mang mananakot sa Kamara, sabi ni Duterte, walang magiging problema kung nagsasabi niya ito ng totoo. Nakatutok din po tayo sa mga kababayan natin na nasa Israel ng ilan, lumilikas na rin. At para po sa latest, balikan natin si Rafi Tima live mula pa rin sa Giza, Egypt. Rafi. Salamat Vicky. Dagdag na detalye lang muna patungkol sa pagtawid ng ating mga kababayan sa Rafah border crossing. Ang mga tatawid ay kinabibilangan ng 19 na mga minor, edad 2 hanggang 17 taong gulang. Meron ding 3 sanggol at 2 buntis. Yung mga kawani naman ng Philippine Embassy dito sa Cairo ay naroon na sa Rafah border crossing at nag-aabang sa mga Pilipino. Samantala bukod nga sa lumilikas mula Gaza, ilang Pilipino na rin ang lumikas naman mula Israel patungong Jordan. Pero marami pa rin nanatili sa Israel. Nakatutok si JP Soriano. Eksaktong 1 buwan mula nang matanaw ng Pinay caregiver na si Monica ang pagdating ng mga armadong Hamas sa tapat ng bahay ng inaalaga ang Israeli. Isa na pala ito sa mga paglusob ng grupo sa Israel na sinundan pa ng mga airstrike. Nandito na sila. Mabilis silang nakapagtago sa bomb shelter pero dinig pa rin ang mga sigaw ng armadong Hamas hanggang mahanap sila. Ilang beses po sila nag-attempt na buksan. Sabi ko, Diyos ko, wag po. Sabi ko, sa isip ko yun po lagi nagdadasal po ako. Tapos yung alaga ko, umuubo-ubo, kaya naririnig po nila. Nang hindi mapasok ang shelter, siniliban naman ang kanilang bahay, bagamat hindi nasunog ang mismong shelter. Yung usok naman po at yung init,
pumapasok po dun sa loob na para kaming nasa loob ng oven. Sa huli, nilisan sila ng Hamas at na-rescue ng Israeli Defense Force bagamat naiwang tupok ang kanilang bahay. Ganyan din ang sinapit ng mga tinirhan ni Paul Castelvi at Mary Grace Cabrera, ang Pinoy caregivers na pinaslang naman ng mga Hamas. Di tulad nila, nakaligtas nga si Monica pero dumaraan sa psychiatric at psychological treatment. Wala pa rin siyang balak umuwi sa Pilipinas, bagamat nirelocate na sila ng Israeli government. Hindi ko rin po siya kayang iwan, hindi sana parang masakit na bakit ko pa siya iniligtas kung iiwan ko rin po siya dito. Bagamat maraming tulad niya na ayaw iwan ng kanilang mga alaga, may mga Pilipino sa West Bank na kontrolado ng Palestine ang lumikas na sa Jordan at nakatakdang bumalik ng Pilipinas. 2 Pilipino naman ang nawawala pa rin. Hindi pa makumpirma ng DFA kung dinukot ng Hamas ang isa sa kanila. But the Israelis are treating it like there is a hostage, at least one of them, the male. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, walang bagyo pero iba't ibang weather systems ang iiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dyan ang isang bagong cloud cluster o kumpul ng kaulapan. Nasa may silangan yan ng Visayas at Mindanao at ayon sa Pag-asa, mababa pa sa ngayon ang tsansa nitong maging low pressure area. Pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy ho natin yang imomonitor. Kasabay naman yan ang tuloy-tuloy na pag-ihip ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o yung tinatawag natin na easterlies. Apektado nito ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili namang mahina ang epekto ng hanging amihan at umaabot lang ngayon yan sa Batanes. Posible pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa bukas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Unahin natin sa Luzon. Umaga pa lang may ulan na at malalakas na ulan na ho ang maranasan dito sa Mindoro Provinces, Palawan. Posible rin ang ulan sa Aurora at Quezon, pati sa Cagayan at Isabela. Magtutuloy-tuloy yan hanggang hapon at may mga pag-ulan na rin na dapat asahan sa may Bicol Region. Kaya kung kailangan talagang lumabas ng bahay, huwag ho kalimutang magdala ng payong o kapote. Dito naman sa Metro Manila, posibleng mainit at maalinsangan bukas pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Sa mga taga-Visayas naman, maghanda ho dahil halos maghapon ang ulan. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, Cebu at Bohol, pati ho sa Eastern Samar. Maaga ring uulanin ang ilang bahagi ng Mindanao katulad ng Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagsapit naman ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin at makakaranas ho ng malalakas na ulan. May heavy to intense rain, yan ho ang nakikita natin nagkukulay pula at orange sa ating rainfall map. Ang ibig sabihin ay malalakas ho na ulan. So maghanda ho sa banta ng flash flood o landslide. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Pinaimbestigahan ng Senado kung mayroong naglabas ng impormasyon mula sa executive session ng Senado na sarado dapat sa media. Partikular na pinalaga ni Senador Jinggoy Estrada ang ulat ng isang news website na 9 na senador ang pabor na ibalik ang 500 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at ang 125 million sa Department of Education. Pinangalanan din ng website ang mga pabor umano na base raw sa napag-usapan sa executive session kahapon. Pero giit ni Estrada, mali ang impormasyong yan. Wala rin daw nangyaring botohan. Ikinadismaya ni Estrada na nakalabas ang pinag-usapan sa executive session na sarado dapat sa media. Iimbestigahan ng Senate Ethics Committee ang nangyaring insidente. Bumuhos ang papuri para sa pilot episode kagabi ng Black Rider dahil sa galing ng cast at ganda ng storya. Lubos naman ang pasasalamat ni primetime action hero Ruru Madrid sa mainit na suporta ng fans. Ano pa kaya ang dapat nating abangan? Makichika kay Aubrey Carampel. Uma at ikabong aksyon agad ang napanood sa unang pag-arangkada ni Black Rider sa GMA Telebabad kagabi.
Buena manong nakalaban ni Black Rider, played by Kapuso primetime action hero Ruru Madrid, ang leader ng sindikato na ginampanan ng 90s action star na si Kerr Legaspi para sagipin ang mga kinidnap na estudyante at teacher na ginampanan ni Carla Abellana. Sa Tanay Rizal kung saan nagtitaping si Ruru at ang itinuturing niyang showbiz mentor na si Philip Salvador, magkatabi nilang pinanood ang pilot episode kasama ang buong production team. Grabe, para ako nagiging emotional ngayon actually. Dahil nga, siguro dahil alam namin yung hirap at pagod na inalay namin para sa programa na ito. Hindi po naging biro ang pinagdaanan po namin. Kaya ngayon, na nakita po namin ng kinalabasan ng aming paghihirap o yung lahat po ng efforts na yun, napakasarap po sa pakiramdam. Pinag-usapan at certified trending din ang hashtag Black Rider at Ruru Madrid na puro magandang papuri ang ibinato online. Maraming salamat po from the bottom of my heart. I love you all. Na-appreciate ko rin lahat ng mga nag-tweet, lahat ng mga nag-post regarding this project, sa lahat ng mga kaibigan ko na mga artista. And I'm proud of him kasi he stayed humble, which is the most important thing. Ang kwento raw ng Black Rider ay pagbibigay-pugay rin sa mga katulad ni Elias na isang delivery rider at sa mga ordinaryong Pilipino. Saludo po kami sa inyo at nais po namin ikwento ang inyong mga pinagdadaanan sa mga manonood. Nabugbog ka na eh. Ayaw ko. More Cairo kilig scenes naman ang mapapanood mamaya sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Patikim pa lang yun kasi unang beses pa lang sila nagkita, pero this time, nako, abangan niyo po ang kanilang pagmamahalan kung paano po ito mabubuo. Aba, ang dami nagtatanong, may kissing scene daw ba dyan? Ay nako, abangan niyo po. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Latest na tayo sa Egypt kung saan kanina nga nagkakanta ng tumawid ang ilan nating kababayan mula po sa Gaza. Live mula sa Giza, Egypt, si Rafi Tima. Rafi. Salamat, Emil. Bukod sa tulong pinansyal, tiniyak ng gobyerno na babantayan din ang mental health ng mga Pilipinong nagbalik bansa matapos maipit sa gitna ng giyera ng Israel at grupong Hamas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito na ang ika-6 na batch ng mga overseas Filipino worker mula sa Israel na nagbalik sa Pilipinas. 42 ang lumapag sa NAIA Terminal 3 kanina. Kaya sa kabuuan, nasa 184 na ang Pilipinong nagbalik sa bansa sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Isa sa kanila, si Guillermo Umayam Jr., tupong Isabela, hotel worker sa Israel. Kwento niya, nakabase siya sa Batyam City na malapit sa Gaza kaya nasaksihan niya ang palitan ng rocket ng Israel at Hamas na yumanig sa kanilang lugar. Sa araw-araw na pagtatrabaho namin, minsan nasa loob kami ng bus, tapos magsisirena, kailangan naming bumaba sa bus para lang magtago, maghanap ng aming makukublihan para i-save ang aming mga sarili. Araw-araw po, wala pong araw na hindi tumama ang rockets doon sa aming area. Kaya si Guillermo, wala na raw balak bumalik doon. Napagpasyahan ko po na umuwi kasi para na rin po sa aking seguridad at sa aking pamilya kasi sila ay nag-aalala po sa amin. Guna po yung loob ko na dito na lang po. Maghanap na lang po ako ng ibang bansa, huwag lang po doon sa Israel. Ang ganitong karanasan ng mga OFW mula Israel, hindi raw pinalalampas ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Kakamustahin daw nila ang mental health ng mga nagsiuwi hanggang makarating na sa kani-kanilang lugar. Meron kaming psychiatrist na kasama dun sa team, no? So more or less, they can easily assess dun sa pagkikipag-usap pa lang nila. So merong reporting na ginagawa. Pagtitiyak ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs, magpapatuloy ang repatriation ng mga OFW na nais umuwi mula Israel, Lebanon at West Bank. There are circumstances beyond the control, and this is something that has to be worked out also from a political perspective, not only between the countries involved, but the whole UN system. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
Katatanggap lang po namin ang balitang ito, tinanggal na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging Deputy Speaker ng Kamara. Papalitan si Arroyo ni Isabela Representative Antonio Tonipet Albano. Inalis na rin sa pagiging Deputy Speaker sa Kamara si Davao Representative Isidro Ungab. Napapalitan naman ni Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Sabi ni Majority Leader Jose Manix Dalipe, tinanggal sina Arroyo at Ungab dahil sila ang deputy speakers na hindi pumirma sa resolusyong nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Sabi ni Arroyo, tuloy pa rin ang kanyang suporta kay Romualdez. Nasa ibang bansa lang daw siya ngayon kaya hindi nakapirma sa resolusyon. Ang sabi naman ni Congressman Ungab, tinatanggap niya ang desisyon ng liderato ng Kamara. Naging emotional si Herlene Budol sa kanyang pagsalang sa one-on-one interview ng GMA Integrated News matapos balikan ang kanyang naging road to success. Umuulan man ng papuri ang pagbida niya sa top-rating afternoon prime series ng Magandang Dilag, affected pa rin daw si Herlene sa bashers. Makichika kay Nelson Canlas. Ang pangarap lang noong mapanood sa telebisyon, tinupad ng tadhana para kay Herlene Budol mula sa pagiging isang host, beauty queen, at ngayon, bida pa sa isang top rating series. Ako ito! Ako si Gigi Robles! Ang Magandang Dilag. Saan kayo nakakita ng puto na may barel? Sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang programa ngayong Biyernes, nagbalik tanaw si Herlene sa kanyang nakamit. Nakakapundar-pundar na po ako kahit papaano. Yung sure po ako na magkasakit man po yung isa sa pamilya ko, ma-hospital, huwag naman po sana, Lord. Meron na po kami pambayad kasi dati wala eh. Pero meron din daw mga nasakripisyo. Herlene will talk about your love life. Apo. How's your love life? Wala na po ko syota eh. Wala ka ng boyfriend. Nag-break na po kami. Kwento ko ba? Siguro, hindi lang... Kasi first time ko nag-kiss ba sa TV. Naapektuhan siya. Hindi ko po sure kung ayun, pero bigla na lang kami nagbabayan po eh. Until now naman po nag-uusap kami. Ngayon po happy po kasi ako na binubuhos ko po ng buong buo dito sa akin yung career po muna. Tignan natin. Sa lahat ng ito, naging totoo lang daw si Herlene sa kanyang sarili. Nasa tingin niya'y naging susi kung bakit minahal siya ng mga manonood. Pero siguro po, nakaka-relate po sila dun sa kung paano kung magsalita. Pero aminado si Herlene na sa mundo ng showbiz, you can't please everybody. Kasi na-misinterpret po yun ng ibang tao. So, kahit po good po yung sinasabi mo, pero ganito magsalita, ginagawa nilang bad. Naapektuhan ka na. Sobra. As in, hindi ako makakain, hindi po ako makatulog. Iyak po ako ng iyak. Sinasabi ko, mali ba yung ginawa ko? Sa 10 pong ginawa ng isang tao, isang pagkakamaling burado po lahat. Mali ba ako? Ganun, ka-questionin niyo yung buong pagkatao. Na miski ikaw, wala ka nang bilib sa sarili mo. Ipinapanood namin kay Herlene ang isa sa kanyang unang interview sa GMA Integrated News noong 2019. Kumbinsido siya na malaki na ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit naroon pa rin ang dating Herlene na minahal ng marami. Thank you, Lord. Thank you po. Anong sasabihin mo doon sa girl na yon? Good job. Good job po. Iyak ako, sorry po, pangit na naman. Thank you po talaga, GMA. Thank you sa lahat ng mga nagtiwala po sa akin. Ayoko umiyak, pangit ako umiyak eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula rito, ako po si Emil Sumario. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe
sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.